mensahe ang kailangan marinig ng mga Taurus mula sa July 21 to 27, 2024. Weekly reading nga pala to. Pwedeng nangyayari na to kung mangyayari pa lang. Kung hindi man mag-resonate sa inyo, edi baka mag-resonate sa someone na kakilala nyo o malapit sa inyo. Yung gender na lalabas tulad nito. Kung hindi man fit sa sitwasyon nyo, gawin nyo na lang energy. Pwede rin naman, huwag nyo na pansinin. O as long as nagre-resonate naman yung reading. O pwede rin naman, halimbawa, ganito. Babae to, di ba? Gawin nyo ng introvert. Yung male, gawin yung extrovert. So, kayo na bahala. Kung saan kayo masaya. Ano to? May someone na makikipagayos, oh. Pero tingin ko, siya to. Yung babae, yung magko-contemplate na makipagayos. Ang topic ay kasal o relationship, pero mas lalo na kung kasal. Magsusorry siguro siya for some reason. Ewan ko. Pero probably mag-aaway sila ng karelasyon niya. At siya mismo yung makikipagayos. Siguro siya yung nag-cause ng problem. Who knows? Pero siya yung magko-contemplate na makipagayos. Dito nga sa partner niya. Marriage partner o kung hindi man ganun karelasyon niya mismo. Particular sa kasal, ha. Pero to, in a relationship, pero sa bagay, sabi ko rin naman, kasal o in a relationship. So, dito may lalaki tayo. Ano yan? Military person. So, ang dating may someone dito na lalaki nga. Pero tong lalaking to, whether kayo to, mismo kung lalaki yung nanonood, sabi natin siya mismo yung gagawa ng action na to. Pero kung babae yung nanonood, di lalaki yung a-action sa kanya. O makikita niya to dun sa lalaki, yung sasabihin kong description. So, yung lalaki dito, magiging discipline. Discipline, parang organized. Parang for some reason, gusto niyang sumunod sa batas, sa law, sa rules and regulations. Sabihin natin cooperative. Magiging cooperative siya o in control. So, kung hindi siya yung taong sinasabi ko na susunod sa batas, baka siya yung mag-order ng batas. So, gusto niyo maging boss. O, siya yung nasusunod. O, gagawa ng sarili niyang rules and regulations. Kasi pwedeng vice versa .
Inisip ko, baka siya, tong lalaking to, makamit ng military person, o police, o anyone na nasa law. Involved sa law. So, government official, lawyer, attorney. But meron tayong fear and stress. Anyari. Rich gentleman. Ano to? Rich gentleman. So, yung rich gentleman natin, siya yung magiging fearful at stressful. Within 1 week. Sa period na sinabi ko, yung July, ano nga ba? July 21 to 27. Actually, hindi naman siya necessarily super rich. Pwede itong rich, ano nga ba yun? Rich in a way na mabubuting tao siya. Rich siya sa values. O, di ba? Good morals and values. Doon siya rich. So again, kung di man to literal na rich na tao, na marami siyang pera, rich siya sa good morals and right conduct. Ganyan. Pwede rin tong taong bata. So, hindi naman literal na super bata, pero hindi pa siya sobrang tanda. Sabihin natin mga 40 pababa. Ganyan. Kasi masasabi mo lang naman may edad na yung tao pag 40 pataas. Nasa siya, gitna. 40 na lang. 40 pababa. Ihagip na rin natin yung 40. Okay? Pag 41 pataas siguro, yun yung hindi kasama. Dito sa sinasabi ko. So, sila yung pwedeng maka-encounter nitong fear and stress. No. Pero lalaki. Lalaki lang to. Kasi lalaki to eh. Dito babae. So, sila lang. Mga 40 pababa na lalaki. Sila lang yung may stress. O, ewan ko for some reason magiging matatakotin. Bakit kaya? Ano kaya ang reason? Ano na natin? Ano pinagkaugatan nito? Ay! Ito yung basahin ko na lang. Ito yung fear and stress nang galing dito. Sa baliktad na Ace of Cups. So, babasahin ko na nga lang. Sadness, pain, unrequited love, OMG, blocked or repressed emotions, infertility, miscarriage. So, mga yan ang pwedeng reason ng fear and stress dito. So, again, specific yung description natin. Lalaki lang. Okay? Di kasamang babae. Actually, hindi lang to fear and stress. Actually, pwede rin siyang anguish din.
Isama na rin natin yung word na anguish o despair. In general, anyways, daga natin. Dalawang card lang. Babasahin ko na lang. Madali naman to intindihin dahil basic English lang to. Hindi kita. So, ayan. Sabi, honor. Honor your loved one and you will notice your relationship becoming stronger. Hope. You begin to feel your heart beat faster when you are close. Oh, ano to? So, ito lang yung i-explain ko. Kasi may someone dito na, lalaki nga. May stress siya, di ba? Sa topic ng relationship, kung maghiwalay man sila. Kung yun man ang maging problema niya, sabihin natin maghiwalay sila. Halimbawa lang. Don't worry. Kasi, tingin ko may darating na someone nyo na magpapatibok ulit ng puso niya. O baka naman maayos pa. Kasi, bibilis ulit ang tibok ng puso pag magkasama sila. So, who knows? Baka maayos pa kung mag-away man for some reason or due to some reason. End ko na dyan. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For now.